Hello everyone, have a wonderful day. So once again, this is Teacher Zaira, your home-based teacher in the field of agriculture and fishery arts. If you are new to our channel, please don't forget to click like and subscribe. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung beef cattle feed formulation. So, ito ay isang ruminants. So, itong discussion natin is from the book of the Philippine Recommends for Livestock Feed Formulation. Page ano siya? Ano na nga yun? Wait. Page 72. Ngayon, ito muna yung problem natin. So, number 1, for beef cattle ration, example, a ration for a 200 kilogram steer gaining 0.75 kilogram live weight per day. Let us first define steer. So, steer here is a castrated male cattle operated before the sex characters have been developed. So, bago siya mag-develop ng kanyang sex characters. So, yung pagiging lalaking baka. Okay? Itong nakikita nyo, yung step 1. So, write down the nutrient requirements. So, ito yung table 13, nutrient recommendation for beef cattle. So, yung problema natin is 200 kg steer siya. So, tingnan nyo from left, di ba? 100, 150, then 200. So, punta tayo doon sa 200. Yan yung weight niya ha. Then, dun sa 200 kilogram, ang ating target na gain in weight niya is 0.75 live weight per day. So, nakikita nyo po yung 0.75 doon na may tuldok. Yon sa part ng 200, 0.75. Yung sumusunod po doon is dry matter. So, yung dry matter intake niya, para makagain siya ng 0.75 live weight per day is kailangan 5.4 kilogram. Okay, nasusundan nyo po. Then, sa energy requirements, yung gagamitin natin na energy requirements, dun sa problema natin kanina, is total digestible nutrient in kilogram. Then, yung crude protein is yung total protein in grams. So, yung katapat nun is 622 grams. Then, calcium, 21 grams. And phosphorus in 15 grams. So, balik po tayo dun sa problem natin. So, ito po, itong table natin is kailangan maging best friend tayo sa mga numbers, sa mga figures na to. Huwag po tayong matatakot sa kanila. Kasi sila yung tutulong sa atin para malaman natin ang nutritional requirement na pwede nating ibigay sa ating alaga. So, ayan na siya. Kinopya na siya dito. So, sa step 1, kinuha natin yung data from the table, nilagay natin siya dito. So, dry matter, total digestible nutrient, crude protein, calcium, and phosphorus. Ngayon, itong mga nutrient na ito is kailangan natin silang i-convert into percentage. Okay? So, para ma-convert natin sila into percentage, simply do this. So, 3.2 kilogram
or yung TDN divided by the dry matter, which is 5.4 kilogram times 100. So, ayun. Ganon natin siya gagawin ang conversion into percentage form. Ganon din sa crude protein. 622 grams divided by the dry matter requirement times 100. So, di ba po grams tapos kilograms? Siyempre, diyan na po pumapasok yung conversion of units natin. Kung nakikita nyo po, may sinulat po ako parang lapis. Ayan po siya. Ganyan po yung mag-convert. Yung 622 grams times 1 kilogram over 1,000 gram. Yan, para ma-convert mo siya sa same unit at bag mo siya times sa 100. Okay? Sunod yung calcium. Ganon din. Calcium divided by dry matter times 100. Ganon din sa phosphorus. So, wait lang. So, ganito po siya pag i-ano nyo po sa calculator. So, 622 grams divided by 1,000 gram para makuha natin yung equivalent niya sa kilogram. Then, pagkatapos niyan, yung magiging product is i-divide natin sa 5.4 kilogram. Saka natin siya i-times by 100. So, lalabas doon yung 11.51%. So, 11.5%. So, itry nyo po muna. So, step 2. List down the available feeds. So, feeds. Ito yung mga common na feeds na pwede natin gamitin. Katulad dito sa lugar namin is maraming Napier. So, Napier yung pinaka natin na roughage na pwede nating ibigay sa ating alagang baka. Ngayon, pupunta naman tayo sa table. Sa table ng mga available feeds. So, ito naman yung table na kailangan natin. Pupunta tayo sa table 17. Nutrient composition of the common roughages in the Philippines. Titingnan natin, hanapin natin yung data para sa Napier. So, wala dyan. So, nandito siya. So, ito. Yung ginamit dun sa problema natin is over 56 days na yung Napier. Okay? So, yung dry matter niya is 22. Yun ang gagamitin natin. So, yung 22 nasa upper part siya sa taas ng 100. So, sa percent po yan, 22 po yung dry matter niya. And every 100%. Tapos, kukunin natin yung data para sa total digestible nutrient, which is yung 55. So, dun na tayo sa banda, kukuha ng data sa tapat ng 100%. Ayan po, 55. Kung nasusundan nyo po, sunod, sa crude protein niya is 9.5. Then, 0.42 para sa calcium. Then, 0.39 para sa phosphorus. Okay? Tapos, hanapin naman natin yung data para sa rice bran D1. So, ito po sa rice bran D1. Pupunta naman tayo sa table 6 ng nutrient composition of common concentrate and mineral feedstock. So, punta po kayo sa rice bran D1. Kunin nyo po yung data ng ating dry matter, which is 88. Then, TDN na 79. Ayun po yung 79. TDN. Kung mapapansin nyo po siya, 79 dun sa ating problem. Tapos dito sa data, 80. Pero, basta malapit siya dun sa average value, okay na. Parang sinasabi ng libro sa atin na there are instances na medyo magkaiba yung figures nila,
Pero, halos parehas pa rin yung average nutritional content na kaya nilang i-provide. Okay? Tapos, crude protein, 15.3. So, 15.3 po dun sa ating problem. So, 15.34 po dito sa table. So, 15.3 is malapit lang din naman talaga sila. So, calcium, 0.07. Tapos, phosphorus, 1.63. Dun sa ating problem is 1.62. Okay na? So, ayan po siya. Ayan po yung naka-print out sa ating book. So, ayun. Basta yun. Sa ipil-ipil leaf meal, so, balik na naman tayo dun sa table ng ating concentrate. So, ipil-ipil leaf meal, so, 90, 67, 24.4, 2.20, 0.30. Teka lang, balik tayo dun. Ayun, eksaktong-eksakto yung figures niya. So, 90, ipil-ipil leaf meal, 90 sa dry matter. Sa TDN is 67. Nasusundan nyo po. Sa calcium, 2.20. Sa phosphorus, 0.30. Tapos, yung TDN is 67.42 or simply 67. Yan na. Sa step 3 naman na tayo. Ayan na, step 3. Calculate. Calculate if Napier alone satisfies the total digestible nutrient requirement. So, yung Napier, di ba yung 5.4 kilogram na dry matter per day, yun yung target natin na requirements na kailangang ibigay. So, times. So, wag po kayong malilito. Basta sundan nyo lang po yung step. So, di ba yung target na dry matter niya per day is 5.4 kilogram. Ngayon, di ba titingnan natin kung kaya bang ibigay ni Napier yung total digestible nutrient na kailangan ng ating alaga, which is 3.2 kilogram. Kaya niya bang ibigay? So, ito na, kinompute natin siya. So, 5.4 kilogram dry matter kada isang araw times 55%. So, itong 55%, ito yung total digestible nutrient na meron si Napier. Okay? Kasi in percent form na siya. Percent form. So, divided by 100 para ma-cancel out natin yung percent form niya at maging kilogram na lang siya. Okay? So, following the formula, it will give us a product of 2.97 kilogram total digestible nutrient. Yun lang ang kayang ibigay ni Napier. So, 2.97 kilogram na ibigay niya ba yung 3.2 kilogram na kailangan ng baka para sa 0.75 kilogram gain in weight per day? So, hindi. So, klarong-klaro, hindi kayang ibigay ni Napier ang TDN requirement ng ating alaga upang makagain siya ng 0.75 kilogram live weight per day. So, ito yung sinasabi ko. 'Di ba sa step 1 nilista natin yung mga kailangang nutrients na kailangan ng ating baka para makagain siya ng 0.75 kilogram live weight per day. So, 2.97 dun sa nakompute natin sa Napier. So, hindi niya kayang ibigay yung target na 3.2
kilogram na TDN. Okay? Para ma-attain natin yung 0.75 kilogram increase per day. Okay? Ito na. Since the amount of TDN from Napier is less than the requirement, so yun na yung sinasabi natin, a concentrate should replace part of Napier as an energy source. So, ano ba yung concentrate na sinasabi natin? So, according here to our definition, concentrate is a feed which contains less than 18% crude fiber with high digestible nutrients. So, another definition of concentrates. Concentrates are feeds which contain high digestible energy, low fiber, and high or low protein. So, they include grains such as corn or sorghum, oil meals such as soybean meal, cottonseed meal, copra meal, and some root crops such as cassava, and grain byproducts such as rice, wheat, or corn bran, corn gluten feed, corn gluten meal, brewers, spent grain. So, ito pa. Concentrates are usually included in cattle rations to increase the energy source. Meron pa. Protein-rich concentrates, on the other hand, increase the protein content of the ration. Meron pa. The amount of concentrate to be incorporated in the ration depends on the availability and quality of the roughage, price of the concentrate, and production level of cattle to be fed. So, ito pa. High-level concentrates in the total ration is recommended during summer months when grasses are scarce and crop residues are often utilized as feed. So, balik tayo dito. Ayun na. Since the amount of TDN from Napier is less than the requirement, a concentrate could replace part of the Napier as an energy source. Assuming rice bran is available and cheap, the proportions of Napier and rice bran are calculated as follows. So, yung concentrate na gagamitin natin dito is rice bran. So, ito na. Magbabalance tayo para sa Napier at rice bran. Ngayon, gagamitin natin yung person square. Dito, sa table na ito. So, di ba yung Napier, meron siyang 55% total digestible nutrients. So, ito, meron na to dun sa data na pinapakita ko kanina. So, yung TDN doon, 55. Sa rice bran naman, yung TDN doon sa table is 80. Pero dito, 79. So, dahil magkalapit lang sila, kaya pa rin niyang ibigay yung average nutritional content. So, okay lang yon. Kahit mag-increase or less sila ng 1. Okay? So, itong 59.2% na TDN, ito yung target na nutritional requirement na kailangan nating i-balance. So, balikan natin yung table para mas klaro. So, ayan siya. Dun sa step 1 natin, di ba dun sa kinuha natin sa nutrient requirements ng ating alaga sa baka, which is 200 kilogram,
kailangan mag-increase siya ng 0.75 kilogram live weight per day is yung kailangan nating ibigay na nutritional requirement is may DM na 5.4 kilogram. So, ito na yung TDN which is 59.2. So, yung 59.2% na-convert na siya into percent doon sa gagamitin natin na person square. Okay? So, ito naman yung value ng Napier tsaka Rice Bran. 55 tsaka 79% sa TDN pa rin. Okay? So, proceed na tayo sa person square. So, yung person square natin is ganito, pa-diagonal. So, 59.2% less 55 will give us 4.2 parts. Gayon din sa rice bran, 79 less 59.2% na TDN will give us 19.8. So, wag po natin kakalimutan na yung Napier is, yung katapat niya is 19.8 parts. Yung rice bran, yung para sa kanya is 4.2 parts. Okay po? Although diagonal natin silang ginawa, yung katapat pa rin nila ang para sa kanila. Okay? So, ayan na. I-convert na natin sila in its in their total parts in 100% form. Okay? So, 19.8, divide natin siya sa kanyang total parts, which is 24 times 100 will give us 83 parts for Napier. The same is true for rice bran. 4.2 divided by 24 total parts times 100 will give us 17 parts of rice bran. So, ito na yung magiging ratio natin ng ating concentrate, this roughage, concentrate ratio. So, yung roughage natin is Napier, yung concentrate natin is rice bran, will give us a ratio of 83.17 supplies, 83.17, which supplies the following nutrients. Next. So, ito na siya. So, para mahanap natin or makompute natin yung nutritional requirements, yung nutritional content na kaya nilang ibigay, is kailangan muna nating malaman kung ilan yung kanilang dry matter in kilogram. So, para makuha natin yon, 83% of Napier times 5.4 kilogram. So, yung 5.4 kilogram, doon po, balik po tayo doon sa, sa data natin, na kinuha doon sa table, kung saan makikita natin yung mga nutritional requirements para sa ating alaga. Para makagain siya ng 0.75 kilogram is kailangan makapagbigay tayo ng 5.4 kilogram. So, fix po yun. Okay? So, proceed na tayo. 83% times 5.4 kilogram of dry matter per day will give us 4.5 kilogram dry matter from Napier. So, dry matter pa lang po to. Wala pa po siya sa fresh. Kasi po, 'di ba, karaniwan ang binibigay natin sa ating mga alaga ay freshly cut grasses. Okay po? Then 17% rice bran times 5.4 kilogram dry matter per day ay will give us a product of 0.9 kilogram dry matter from rice bran. So, pagplasin natin silang dalawa, makakakuha tayo ng 5.4 kilogram dry matter.
So, ayun, nakuha natin yung target na dry matter na kailangan nating ibigay para sa ating alaga. Pero ang tanong, nakuha rin ba natin yung ibang nutritional requirements niya sa TDN, crude protein, calcium, and phosphorus? So, ayan na. So, makikita nyo yung table. Ito na siya. So, sandali lang po. Ikakat ko muna yung video kasi nahihirapan na akong magsalita. So, may part 2 po ito. So, panoorin nyo lang po. Okay po? So, hanggang doon lang muna. Maraming salamat.